Umarangkada na nitong Lunes ng hapon ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang tungkol dyan sa balita ni Jomar Villanueva. Jomar. Nagharap na nitong Lunes ang ICC prosecution, kampo ni Duterte at common legal representatives ng mga biktima ng drug war para sa unang araw ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito muling nilinaw ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na si Duterte ay naghihinalaang nakagawa ng 3 counts ng crimes against humanity na may kaugnayan sa madugong drug war. Gaya ng inaasahan, hindi dumalo si Duterte in person man o online, pero kinatawan siya ng abogado niyang si Nicholas Kaufman. Nagsalita rin para sa opening statement si ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiayen-Yang na idiniing hindi lihim ang aniyay criminal plan ni Duterte na pumatay ng mga hinihinalang drug users. Maraming beses anyang nilinaw sa publiko ni Duterte ang kanyang shoot-to-kill orders. Sinundan ito ng opening statement ng kinatawan ng mga biktima ng drug war na si Attorney Joel Butuyan. Hinimok niya ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na tuluyan ng pagulungin ng kaso laban sa dating Pangulo dahil kung kayaan niyang pagbantaan ni Duterte na sampalin ang mga miyembro ng ICC, ganun niya rin kayang takutin ang mga biktima kung makakalaya pa siya. Nanindigan naman ang kampo ni Duterte na politically motivated ang mga kasong inihahain laban sa kanya. Ayon kay Kaufman, ang pagsuko sa dating Pangulo ay tangka ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wakasan ang legasiya ni Duterte. Dinepensahan din ni Kaufman ang pagbabanta at pagmumura noon ng dating Pangulo sa mga suspected drug users. Hindi anya ito patunay ng criminal intent o kagustuhan ng Pangulo na pumatay. Sa halip ito ay pananakot lamang. Nag-adjourn ang ICC Pre-Trial Chamber 1 pasado alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas o alas 3 ng hapon sa The Hague, Netherlands. Nakatakda itong magpatuloy mamayang alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas kung saan ilalatag ng ICC prosecution, defense team ni Duterte at kinatawan ng mga biktima ng drug war ang kani-kanilang argumento kung talaga bang gumawa ng crimes against humanity ang dating Pangulo. Duterte personally instructed death squad members that their mission was to kill. Mr. Duterte's criminal plan and his intent were no secret. If the charges are not confirmed in this case, one of the gravest concerns of the victims is that Mr. Duterte will return to the Philippines as a conquering hero. He will resume preaching his gospel of impunity. In fact, if Mr. Duterte could threaten to slap the judges of this court, which he did while he was president, this chamber should imagine the kind of terror-filled threats and the violent actions that can easily be used against the victims if the suspect walks free from this court. Inigyan ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiayen-Yang at common legal representatives of the victims, Attorney Joel Butuyan. Jomar Villanueva, Newslight.